Kung matagal ka na po dito sa mundo ng crypto, malamang ay narinig mo na ang Pi Network. Isa po itong project na naglalayong gawing mas accessible ang crypto mining sa publiko. Ang kakaiba po sa Pi Network ay hindi ito nangangailangan ng expensive mining rigs tulad po ni Bitcoin at saka Ethereum. Sa halip, maaari ka pong magmina ng Pi gamit lamang ang iyong mobile phone. Sa loob ng mahabang panahon, ang Pi Network ay nanatili sa enclosed mainnet phase. Ibig sabihin, hindi pa ito ganap na bukas para sa open trading sa mga cryptocurrency exchanges. Ngunit isang malaking balita po ang lumabas. Yan, ang Gate.io, isang kilalang crypto exchange, ay opisyal na pong maglilista ng Pi Network token or Pi at ang trading ay magsisimula po mismo sa February 20, 2025. Ngayon, ano nga ba ang kahulugan nito para sa mga Pi holders at saka crypto traders, lalo na para sa atin na interesado rito? Maliban dito ay ano ang magiging epekto nito sa presyo, liquidity at potential ng Pi Network bilang isang investment? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang Gate.io at bakit po mahalaga ang listing ng Pi dito. Yan, para sa mga hindi po pamilyar, ang Gate.io ay isa sa mga pinakamalaking cryptocurrency exchanges sa mundo. Sinusuportahan po nito ang libo-libong digital assets at may malakas na trading volume. Kaya ang pagkakalista ng isang token dito ay isang malaking hakbang patungo sa mas mataas na visibility at saka liquidity. Ayon po sa opisyal na announcement ng Gate.io, magsisimula po ang Pi USDT trading pair sa February 20, 2025. Yan, 8 AM UTC time po yan. Bukod dito ay bukas na rin ang deposit function nito. Kaya maaari pong magpadala ng Pi tokens ang mga users sa kanilang Gate.io accounts bago pa magsimula ang aktual na trading. At ang tanong ngayon ay ano ang magiging epekto nito sa presyo at market adoption ng Pi Network token. Ayan, ano ang posibleng epekto ng Gate.io listing sa presyo ng Pi? Kapag ang isang token ay unang nailista sa isang malaking exchange, madalas po itong nakakaranas ng initial price volatility. Ibig sabihin po ay maaring magkaroon ng big price surge dahil maraming holders ang excited na mag-trade. Ngunit posible ring bumagsak ang presyo kung maraming nagbebenta agad. Sa kaso po ng Pi Network ay may ilang bagay na kailangan pong isaalang-alang. Una, dahil bago pa lamang ang listing, maaring hindi pa agad ganun kataas ang trading volume nito sa simula. Kapag dumami po ang buyers at sellers, mas magiging stable po ang presyo nito. Pangalawa, kung positibo po ang pagtanggap ng crypto community, maaring tumaas po ang demand sa Pi token na siyang magpapataas sa presyo nito. Pangatlo, sa ngayon, bukod po sa Gate.io, ang OKX pa lang ang isa sa mga major centralized exchanges na naglilista ng Pi. Kung mas maraming exchanges ang mag-aalok ng Pi trading, mas lalaki po ang potential market at saka demand nito. At pang-apat ay bago po makasali sa trading, kailangan pong tiyakin ng mga users kung available ang serbisyo sa kanilang bansa. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Ayan. Una, sa wakas ay may option na para sa mga Pi holders na gustong i-convert ang kanilang token sa USDT o iba pang crypto assets. Hindi na lang po sila umaasa sa peer-to-peer trading or P2P. Pangalawa, kung mataas po ang magiging demand sa Pi token, maaaring kumita po ang mga unang nagmina nito. Ngunit kung magpapatuloy po ang price volatility, may panganib o risk din na baka bumaba ang halaga nito. At pangatlo ay ang mga Pinoy crypto traders at investors ay maaari pong mag-explore ng arbitrage opportunities sa pagitan po ng iba't ibang mga exchanges na naglilista ng Pi. At yan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito.
Ang listing po ng Pi Network sa Gate.io ay isang malaking milestone para sa project na ito. Ipinapakita po nito na unti-unting nagiging mainstream ang Pi token at maaari pong masundan ito ng iba pang exchanges sa hinaharap. Gayunpaman, mahalaga pong tandaan na hindi pa ito nangangahulugan na fully decentralized na ang Pi Network. Marami pong aspeto ang kailangan pang linawin, tulad po ng aktual na token utility at adoption sa real world transactions. Para sa mga Pinoy traders at investors, ang pinakamagandang gawin ay maging maingat sa pag-trade at huwag pong magpadala sa hype. Laging tandaan ang golden rule sa crypto, at ito po ay invest only what you can afford to lose. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.